Santiago 4, talatang 8, ito po ang salita ng Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ang titulo po ng ating pangangaral ngayon ay continuation ng mga nakaraan po nating pag-aaral tungkol po sa mga marka ng tunay na pagsisisi, at yung emphasis po natin ngayon ay ang pagbabagong buhay. So isa po sa mga marka ng tunay na pagsisisi ay ang pagbabagong buhay. Mga kapatid, paano po ba natin masasabi na ang isa pong tao ay tunay na nga pong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan? Marahil ang iniisip niyo po, siguro kapag po siya sobrang nakikita nating nalulungkot to the point na siya po ay umiiyak dahil po sa kanyang nagawang mga kasalanan, siguro masasabi natin, tututunay na nga siyang nagsisisi. Tingnan mo, umiiyak pa nga eh. O kaya naman, pag nakita natin na siya po ay mabilis ng o gumagawa na ng mga bagay na mga pambawi sa kanyang mga nagawang kasalanan, pambawi quote and quote, yung tipong binibili ka niya ng mga bagay na gustong-gusto mo, o kaya naman patuloy siyang gumagawa ng mabuti na hindi naman niya regular o madalas na ginagawa. Pasensya na po sa mga kababaihan narin ito, no? Outnumbered pala ako kasi nag-iisa lang ako lalaki. Madalas nabibiktima po ang mga kababaihan nito, no? Kapag nakitang umiiyak yung lalaki, kapag nakita na bumabawi, binibili ng gusto, gumagawa ng mabuti, sasabihin natin ng mga kababaihan, madalas tunay na nga siya nagsisisi, no? Tapos lalambot na yung mga puso, agad-agad na patatawarin. So bagamat mga kapatid, wala pong masama sa mga nauna pong nabanggit. Ako po ay naniniwala na yung mga iyon po ay bahagi ng mga ginagawa ng mga taong tunay na pong nagsisisi. Pero may isa pong elemento ng pagsisisi na kung wala po ito, ay hindi po natin matatawag na genuine o tunay ang pagsisisi ng isang tao. Ano po yun? Yan po ay walang iba kung hindi ang pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay. Ang isa pong babaerong asawa, pwede pong umiyak siya ng labis at magmukhang desperado, o kaya naman bigla-bigla magiging mabait at responsabling asawa. Ngunit kung hindi po siya titigil sa kanyang pagiging babaero, hindi po ito nangangahulugan na tunay na nga siyang nagsisisi. Do you agree? Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Kahit sobrang bait na niya sa iyo, kahit nag-iiyak pa siya sa paghingi ng tawad sa iyo, pero hindi naman niya tinitigilan yung kanyang chicks, hindi pa rin ibig sabihin nun, tunay na siya nagsisisi. Ano po? Gusto lang niya pareho kayo meron. So, gayon din naman po sa ating pagsisisi, sa ating mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. Gaano man po tayo mag-iiyak at sumubok na quote and quote bumawi sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisimba, sa paggawa po natin ng mabuti, kung hindi naman natin tinatalikuran ang ating mga ginagawang kasalanan, hindi pa rin po natin masasabi na tunay ang ating ginagawang pagsisisi. At ganyan po yung makikita natin dito po sa talatang ating pinag-aaralan ngayong gabi. Sa pangalawang bahagi po ng verse 8, sapagkat napaliwanag na po natin yung unang bahagi last time, makikita po natin yung isa pang marka ng tunay na pagsisisi. Sa makatuwid bagay, ang pagbabagong buhay ng isang makasalanan. So, hinati ko lamang po yan sa dalawang bahagi. Yung kalahati ng talatang ito, biruin nyo, yung kalahati ng talata, hinati pa natin sa dalawa na bahagi. Yung una ay pinamagatan ko pong linisin ang kamay. Dalawa ko kasi klase ng paglilinis yung makikita nyo dyan. Linisin ang kamay. Pangalawa, pabanalin ang puso. Sa pag-aralan po natin isa-isa, mga kapatid. Una po ay linisin ang kamay. Pansinin niyo po yung ikalawang bahagi ng verse 8. Sabi po doon, maglinis kayo ng inyong mga kamay,
mga makasalanan. So, doon lang po tayo. So, mapapansin niyo po dito na kinakausap po ni Santiago, sino? Yung mga makasalanan. So, may mga nagsasabi na yung mga makasalanan daw ho dito ay pumapatungkol sa mga hindi mananampalataya. Dahil po dun sa immediate context niya, particularly in verses 1 and 4, hindi daw po maaari nila na yung mga katangiang itong binabanggit sa verses 1 and 4 ay katangian ng isang tunay na mananampalataya. Therefore, pagdating sa verse 8, ito daw po ay mga hindi mananampalataya, yung mga makasalanan ito. So may mga nagsasabi naman po na ito po yung mga mananampalataya, mga believers, mga Christians ang kinakausap dito ni Santiago, sapagkat kung babalikan po natin yung chapter 1 verse 1, ang sinusulatan po niya dito ay mga mananampalataya na nagsipangalat sa iba't ibang mga lugar. At kung maalala nyo yung historical context po nito, sila po ay nagsipangalat sa iba't ibang lugar sapagkat sila po ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Diba? Yan yung nag-trigger sa kanila nung pinatay si Esteban sa pamamagitan ng pagbato. So dahil nakikita ng mga Kristiyanong Hudyo na pinapatay ng mga Kristiyano, nagsipangalat na ho sila sa iba't ibang lugar para maiwasan ang pag-uusig. So, ngunit sino man po ang kausap dito ni Santiago, mapaiyan man po mananampalataya o hindi mananampalataya, ako po'y naniniwala na ito po ay applicable sa kahit sinong tao. Sapagkat lahat po ng tao ay nagkakasala pa rin po sa Diyos. Papa siya po ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Naniniwala po ba kayo? No? Kayong mga mananampalataya na naririto, hindi na po ba kayo nagkakasala? Ano? Lahat po tayo nagkakasala pa rin. And therefore, tayo po'y pwedeng tawagin pa rin mga makasalanan. Na ano po bang inuutos dito ni Santiago sa mga makasalanang gaya ho natin? Sabi po ulit sa talata, kung babalikan ninyo, maglinis kayo ng inyong mga kamay. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Obviously, hindi po ito literal na sinasabi ni Santiago na maghugas tayo ng kamay, gumamit tayo ng sabon, tsaka tubig para mawala yung mga mikrobyo sa ating mga kamay. Hindi po literal na iyon ang ibig sabihin. Ang paglilinis po ng kamay ay isang simbolismo na maihahalin tulad po natin sa pagbabago ng ating pamumuhay. Yung mga kamay po dito na ginagamit po natin pang-araw-araw sa pamumuhay natin ay pumapatungkol po sa mga pang-araw-araw nating inuugali at ginagawa. Sa makatuwid, nung sinabi po ni Santiago dito, mga kapatid, na maglinis kayo ng inyong kamay, inuutusan po niya ang kanyang mga kausap na magbago ng pamamaraan ng pamumuhay. Mula sa isang buhay na namumuhay sa kasalanan, yung mga kamay na ginagamit sa mga bagay na masasama. So gamitin daw ito upang magamit sa mga bagay na may kalinisan, yung mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. So nakikita niyo mga kapatid kung bakit natin nasabi na isa sa mga tunay na marka ng tunay na pagsisisi ay ang pagbabago ng buhay. Mula sa pagiging marumi sa ating pamumuhay, nais po ni Santiago na mga kausap niya ay mamuhay ng malinis. Mamuhay ng mayroong kabanalan. Now, paano po ba natin malilinis ang ating mga kamay o yung ating buhay upang maging katanggap-tanggap po yung ating pamumuhay sa harapan ng Diyos? Maganda po ang komento po dito ni Matthew Henry, dito po sa talatang ito, ang sabi po niya, and I quote, "The hands must be cleansed by faith, repentance, and reformation, or it will be in vain for us to draw nigh to God in prayer or in any of the exercises of devotion." End of quote. So meron po ditong tatlong mahalagang bagay na sinabi po si Matthew Henry na mga pamamaraan para daw po malinis natin yung ating pamumuhay, para daw po mabago natin yung ating makasalanang pamumuhay tungo sa isang buhay na mayroong kabanalan. Ang una pong sinabi niya ay magkaroon tayo ng faith o pananampalataya. Dapat po tayo nagsisimula sa kaisipan, mga kapatid, na hindi natin ito kaya sa ating sarili. Hindi natin kayang baguhin ang ating pamumuhay sa sarili lang po nating diskarte at lakas.
Kailangan po natin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli noong ikatlong araw. Kailangan po nating magtiwala sa Kanya na siyang nagpasimula sa atin ng mabuting gawa ay siya magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. So hindi po mababago mga minamahal ang ating pamumuhay kung wala po tayong tunay na pananampalataya kay Jesus. Dito po nagsisimula ang lahat ng pagbabago ng ating buhay. So mahalaga po yun mga kapatid. Even ikaw ay mananampalataya na sa mga oras po na ito, kailangan mo pa rin patuloy na sumampalataya. Sapagkat maraming pagkakataon, madidismaya po tayo sa ating mga sarili, especially sa mga panahong nahuhulog tayo at nabibigo sa kasalanan. Pero makakapagpatuloy tayo sa patuloy na pagbabago ng ating Panginoon Diyos kung palagi tayong titingin kay Kristo na mayroong pananampalataya na magtitiwalaan natin siya na bagamat tayo nadadapa ngayon, hindi pa tapos ang ating Panginoong Hesukristo sa atin. Marami pa siyang pwedeng gawing pagbabago sa ating pamumuhay. So mga minamahal, mahalaga ang pananampalataya upang tayo makapamuhay ng bago sa ating Panginoon. Pangalawa, na sinabi ni Matthew Henry na paraan ay repentance o yung pagsisisi. So napag-aralan po natin ng mga nakaraan na yung repentance o yung pagsisisi, mga kapatid, ay hindi lang ito simpleng pagkalungkot o pagkadismaya sa sarili dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Ito po mga kapatid ay mas malalim pa roon. Ito po ay pagbabago basically ng ating isipan. So kailangan po nating magdesisyon na talikuran yung ating mga masasamang gawain at bumaling sa Diyos. Gaya po ng ating pinag-aralan nung nakaraang Miyerkules doon po sa unang bahagi ng verse 8. Kailangan po nating lumapit sa Diyos at tumalikod sa mga kasalanan. So gaya po ng banggit ko kanina sa introduction, ang isa pong mangangalon niya, kahit gaano pa siya humingi ng sorry at umiyak sa kanyang asawa, ay hindi pa din to tunay na nagsisisi hanggat hindi niya po tinatantanan ng kanyang pangangalon niya. So in the same manner, mga kapatid, kung dapat po tayong magkaroon ng desisyon at disposisyon ng ating mga puso na hindi na po natin uulitin ng mga nagawang pagkakamali at kasalanan. Yun po mga kapatid ang ibig sabihin ng repentance. Pagdidesisyon natin na hindi na natin itutuloy ang masama nating ginagawa. At ang panghuli, binanggit ni Santiago ay ang tinatawag na reformation o reforma sa ating pamumuhay. So masasabi lang po nating lehitimo, legit ang ating pagsisisi kung makikita po ang pagbabago ng ating pamumuhay. Kung magkakaroon ka ng reforma sa ating pag-uugali. So kahit kaano po tayo magsimba, kahit gaano po karami ang luha na pumatak sa ating mga mata, kahit pa po magpabautismo tayo, kung hindi naman po ang ating pamumuhay at pag-uugali, o hindi naman po nagbabago ang ating pamumuhay at pag-uugali, hindi po tayo tunay na nagsisisi. Sa makatuwid mga kapatid, ang tunay na pagsisisi ay dapat nakikitaan ng tunay na pagbabago sa ating pamumuhay. Nagkakaroon tayo ng reforma sa ating pamumuhay. Hindi na po tayo papatuloy sa dati nating mga masasamang gawain. Kung dati kang sugarol, hindi ka na magsusugal. Kung dati kang, ay napagkikwentuhan namin ni Sister Cel kanina, kung dati ka naniniwala na makakatulong sa iyo ang albularyo, so hindi ka na magpapatuloy doon dahil alam mo, yun ay isang paraan ng pangbabarang, at hindi nakalulugod sa Diyos. Kung ikaw ay dating palamura, chismosa, magagalitin, ipigilan mo na yung iyong sarili sa mga ganitong klaseng pag-uugali sapagkat nagsisi ka na sa Panginoon. Magiging laman na po ng araw-araw mong pananalangin at pagsisikap na ikaw ay mamumuhay bilang isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Magkakaroon ka ng reforma at pagbabago sa iyong buhay. Pero paano po ba ito mangyayari mga kapatid? Paano po ba magkakaroon ng tunay na paglilinis o pagbabago yung ating pamumuhay? Paano po tayo makakapamuhay ng malinis ang ating mga kamay sa harapan ng ating Diyos bilang tanda po ng tunay na pagsisisi? At yan po papasok yung pangalawa nating punto na pinamagatan po nating pabanalin ang puso.
linisin ang kamay, pabanalin ang puso. Tingnan niyo po yung verse 8 ulit, mga kapatid. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. So, nabanggit po dyan yung salitang may dalawang pag-iisip. So, ito po ay pumapatungkol din sa mga taong makasalanan. So, iisa lang po yung kinakausap po dyan ni Santiago. Sila po ay tinawag na nagdadalawang pag-iisip simply because hindi sila consistent sa kanilang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gaya po nung napag-aralan na natin in chapter 4 verse 4, may mga panahon na sila po ay nakakapamuhay ng ayon sa sanlibutan. Na paano po ba sila tinuruan ni Santiago upang hindi na sila makapamuhay ng gaya nito? Paano sila totoo makakapagbagong buhay? Sabi po sa talata, pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Yung salita pong pabanalin po dyan, mga kapatid, ay may halos kaparehong ideya ng salitang linisin dito po sa verse 8. So yung salitang pabanalin, ceremonially speaking, ito po ay yung ginagawang paglilinis ng mga pari at mga kagamitan na ginagamit po nila sa pag-aalay at paghahandog sa Diyos sa panahon ng Lumang Tipan sa Exodo 30 verses 19 to 21. Pero ethically, ito po ay pumapatungkol sa paglilinis ng ating pamumuhay sa mga makasalanang gawain. At ito po ay nangyayari lamang po, mga kapatid, o mangyayari lamang po kung magkakaroon ng pagbabago ang ating mga puso. No? Magkakaroon lang tayo ng pagbabago sa ating pamumuhay kung magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga puso. And when the Bible says puso, ito po ay hindi pumapatungkol sa literal na puso, no, na nagpapump ng dugo sa ating mga katawan. Ito po ay pumapatungkol sa kasentrohan ng ating buong pagkatao. Ito po yung nagdidikta, mga kapatid, kung paano tayo mag-iisip, kung paano tayo magsasalita, at kung paano tayo kumikilos. Ito po yung pumapatungkol sa ating inner man, sa ating buong pagkatao. Sa makatuwid, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng tunay na pagbabago sa panlabas nating pamumuhay kung magiging bago muna ang ating kalooban. Lahat po ay nagsisimula sa ating kalooban. Ang sabi nga po ni John Calvin, commenting on this verse, we hence learn what is the true character of repentance. It is not only an outward amendment of the life, but its beginning is the cleansing of the heart. It is also necessary, on the other hand, that the fruit of inward repentance should appear in the brightness of our works. End of quote. So ayon po kay John Calvin, ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang po nasusukat sa pagbabago ng buhay. Ang pagbabagong ito po, mga kapatid, ay dapat daw po nagsisimula sa pagbabago ng ating mga puso. Now, paano po ba magbabago ang ating mga puso, mga kapatid? Mula sa isang puso na pagiging makasalanan tungo sa isang puso na nasa na mamuhay sa kabanalan. So, ito po unang-una, mga kapatid, na nangyayari through prayer. Sa pananalangin. Mga kapatid, wala pong sino man sa atin ang kayang baguhin ang sarili nating puso. No, hindi ko po kayang baguhin ang puso mo at hindi niyo po kayang baguhin ang puso ninyo. Sapagkat mga minamahal, ang Diyos lamang ang makapagbabago ng ating mga puso. Siya lang ho ang may kakayanang baguhin ang ating pusong bato para maging isang pusong laman according sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Kung gayon, dapat po itong maging laman ng ating panalangin sa araw-araw sa Diyos. Kung alam natin na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, dapat po natin itong hilingin palagi sa Diyos. Na patuloy na baguhin ng Diyos ng ating mga puso mula sa pagiging makasarili, makasanlibutan at makalaman tungo sa isang puso na maka-Diyos, banal at lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos. Pangalawa pong paraan, mga kapatid, maliban sa pananalangin, very basic lang po ito, yung pagbubulay ng salita ng Diyos. Roma 12:2, sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Paano daw tayo hindi magiging kagaya ng sanlibutan? Paano daw tayo magbabago?
sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Nakita niyo po yung talata, mga kapatid, lahat nagsisimula sa ating pag-iisip, no? O sa ating kalooban. Paano tayo makakapamuhay panlabas, kailangan mayroong magbago sa ating panloob. So sa talata pong ito, hinihikayat po ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya na magbago ng kanilang pag-iisip mula sa pagiging makasanlibutan tungo sa isang isip na nakakaalam ng mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At malalaman lang po natin ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa makatuwid, mga kapatid, kung gusto po nating magbago ang disposisyon ng ating mga puso at ang takbo ng ating pag-iisip, kinakailangan po nito ng seryoso at marugdog na pagbubulay ng salita ng Diyos. Kung ano, mga kapatid, ang madalas nating ini-inject sa ating mga isip, kung saan po natin madalas ine-expose ang ating mga sarili, ganoon tayo namomolde at ganoon tayo namumuhay. Kung gayon, mga kapatid, may kailangan ho tayong baguhin sa ating lifestyle. No? Kung kinakailangan ho nating mas magbabad sa salita ng Panginoon upang tayo ay mabago ang ating pag-iisip, nang sa gayon ay mabago ang ating pamumuhay, may kailangan po tayong gawing pagbabago sa ating lifestyle. Baka kailangan po nating bawas-bawasan ang madalas na pagpe-Facebook na minsan napupuyat tayo. Pagkagising natin sa umaga, Facebook agad ang bubuksan natin. Bago tayo matulog sa gabi, Facebook pa rin ang ating ginagawa. Baka mas kailangan natin mag-spend ng time sa God's book, no? Ang Biblia. Baka kailangan po nating bawas-bawasan ang dalas ng ating paglalaba, no? O kaya mga ibang mga gawaing bahay para po tayo makapagbasa ng madalas ng salita ng Diyos. Baka po kailangan po nating mas mag-focus sa atin pong pakikinig sa salita ng Diyos, kasi maliban po sa daily Bible reading, ang preaching of the Word ay isa pong means ng biyaya ng Panginoon para kayo po ay magbago ang inyong pag-iisip at magbago ang inyong pagkatao para maging kagaya ni Kristo. So kung every time po na nangangaral po tayo ng salita ng Diyos at panay ang cellphone mo, panay ang pakikipagkwentuhan mo sa katabi mo, panay ang pag-intindi mo sa lahat ng nakikita mo sa paligid mo, imbes na mag-focus ka sa salita ng Panginoon, hindi natin ma-absorb yung tinuturo ng salita ng Diyos, at hindi po magiging mabilis yung ating pagbabago ng ating pag-iisip. No? Na ano po kasi yan, mga kapatid, napakahalaga. No? I hope nakikita ninyo na mahalaga ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay para tayo magkaroon talaga ng bagong pamumuhay. Yan po yung pinag-uusapan namin kanina ni Krisha, no? Ang maturity ng church and ang maturity ng isang individual na mananampalataya ay hindi naman nasusukat sa laki ng kanyang church, sa dami ng kanilang members, sa ganda ng kanilang mga facilities. Ito po yung nasusukat kung nangangaral sila ng tapat na salita ng Panginoon at nauuhaw ang mga miyembro nito sa salita ng Panginoon. No? At sa kanilang pagkauhaw sa salita ng Panginoon in their daily lives, or every time they go to church to hear the preaching of the Word, makikita ang power nito sa kanilang pamumuhay. Papapasin niyo yan, mga kapatid, ano? If you will just observe, yung mga taong mahal ang salita ng Panginoon, yun yung mga taong merong mabilis na pagbabago sa kanilang pamumuhay. Yung mga taong tutulog-tulog, every time na nangangaral ng salita ng Panginoon, yung mga taong panay ang social media at kung ano-anong ginagawa, at kakaunti yung time sa pagbabasa ng Biblia, yun po yung mga naiiwan sa paglago. Nanonotice niyo po ba yun, mga kapatid? Bakit vital at napakahalaga po ang Word of God para sa ating maturity, para sa ating pagbabago? Kung gusto mong lumago, pero wala kang time dito, huwag ka nang mag-expect lumago. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? So kung gusto mo lumago, ang payo ko sa iyo, maliban sa pananalangin, kasi nasa Diyos ang paglago, mga kapatid, ano, sa iyong part mo,
magbulay ka ng salita ng Panginoon. Pastor, tinatamad po ako eh. Pastor, hindi po ako reader. Ano? Pastor, parang minsan wala po kasi ako sa mood. Naranasan niyo po ba yun? Parang wala ako sa mood magbasa eh. No? If you will just be honest. Ano? May mga times na nararanasan natin ngayon. Pero ang tanong ko sa iyo, kung naniniwala ka na ang Bible ay pagkain ng iyong kaluluwa, spiritual. Ano? Tatanungin kita, kumakain ka lang ba kapag may gana ka? Kumakain ka lang ba kapag nasa mood ka? Diba? Sa ayaw mo sa gusto, kailangan mong kumain para mabuhay. Ano? Para magkalakas. In the same manner, sa iyong pagbubulay araw-araw ng salita ng Panginoon, it doesn't necessarily kailangan nasa mood ka, it doesn't necessarily kailangan masaya ka, and so on and so forth. Kailangan mo lang yung discipline ito araw-araw ng iyong pamumuhay para mapanatili ang iyong spiritual well-being, yung paglago sa pananampalataya. Mga kapatid, palagi po tayong exposed sa sanlibutan. Hindi niyo po ba napapansin? Manood ka ng TV, manood ka ng social media, makapagkwentuhan ka sa kumari mo, exposed ka na sa sanlibutan. Ngunit paano po natin malalaman, malalabanan kung maging yung kaunti po nating oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, absent-minded pa tayo. No? Nagme-make sense po ba, mga kapatid? So, sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong magtanong sa inyo, tunay ka na bang nagsisi sa iyong mga nagawang kasalanan? Nakikita ba? Sinasabi mo, oo, nakikita ba ang mga marka na tunay na pagsisisi sa iyong buhay? At isa na po dyan, yung hindi ka na namumuhay ng gaya ng dati, yung pamumuhay mo noon na hindi ka pa mananampalataya ay hindi mo na pinamumuhay ngayon. Kung hindi pa, mga kapatid, gusto kitang i-encourage, hindi pa po nahuhuli ang lahat, maaari ka pa pong magsisi at magbago ng iyong pamumuhay sa oras po na ito. Talikdan mo yung mga kasalanang ginagawa mo at patuloy kang magsikap na magbago sa iyong puso sa pamamagitan ng pananalangin at pagbubulay palagi ng salita ng Panginoon. Yan man po ay personal devotion mo o yung pangangaral ng salita ng Panginoon every prayer meeting or every worship service. So, purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Yan po nagtatapos yung ating malikling devotional sa gabi po.